What's up mga kabakyard? So ngayon, papakita ko naman sa inyo, kita nyo sa title, gagawa tayo ng DIY bucket filter. So itong filter na to ay merong kasamang swirl filter. So dito ilalagay natin yung swirl filter, tapos sa baba, sa akyat dito papunta sa outlet. So ipapakita ko sa inyo kung paano gawin at bagong natin simulan, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga kailangan natin. So unang-una kailangan natin ay bucket or kung ano man ng gusto ninyo, kahit tag dito, kahit pa square man yan, basta ang importante sa loob. Okay, para sa swirl filter. So kung anong meron kayo, gamitin ninyo. Ito naman ay binili ko naman sa paint center, timba to ng pintura. So pangalawa ang kailangan natin ay yung para sa swirl filter natin. So, ito ay PVC pipe na may lapad na hindi ko alam. Wait. Okay, ito ay 6 inches ang sukat dito, 6. Okay, so 6 inches na lapad na PVC, mahal to, no? Kasi isang buo, mahal to. Ito ay tira-tira lamang sa construction. Humingi ako. Ito ay 1 foot ng haba. So sinukat ko yan sa dito sa balde, yung taas niya. So kung mas mag-a-adjust kayo kung gaano kataas yung container ninyo. Okay, so 1 foot kasya na. Pangalawang kailangan natin. Okay, then kailangan naman natin para sa inlet ng ating filter, itong 3/4 na PVC at elbow, dalawa. So mangyayari niyan kasi pasok na ganyan, tapos dun lalabas yun. So pansin nyo, nasa dulo siya, sa side siya, tapos medyo pababa. So para kapag kabuga ng tubig, iikot na ganun. I mean, hindi ito yung tubig, iikot na pa ganun. So swirl filter na siya. So ang importansya ng swirl filter, kasi kapag umiikot yung tubig na ganun, yung mga sediments or yung mga dumi na nahihigop ng pump ay mag-i-stay siya sa ilalim. Okay, so dahil sa swirling effect niya. Okay, so after nun, kailangan naman natin syempre ng pambutas doon sa ilalim. Bubutasan natin yung ilalim ng PVC natin, dahil para doon lumabas yung tubig na papasok galing sa pump. Okay, so doon lalabas, kailangan natin ng pambutas. Asan na yung pambutas ko? Ayan. Ito. Ayan. Ito ay 16 ang sukat niya. Hindi ko alam kung ano yan. So, any sukat pwede, no? Pero, kahit anong pangbutas din, pwede rin. Lagarig, barena, kutsilyo, basta mabutasan nyo. So, may pambutas tayo. Kailangan din natin ng maliit na bala, dahil kailangan natin sa ating pump. So kailangan natin ng pump. Yan. Depende kung gaano kalaki yung gagawin ninyo, no? So sukatin nyo na lang. So ito swap lang to. Sinwap sa hindi, binili ko pala. Merong isang nagbenta ng kanyang ref tab. May kasama na, so binili ko. Ngayon magagamit na natin. So ayan. Tapos kailangan natin sa paglalagyan ng pump, dahil ang paglalagyan natin is mga railings ng ating ARC or Australian Red Claw. Kailangan natin ng galon ng alcohol or kahit ano, basta kasya yung pump sa loob. Tinanggal ko yung ibabaw dahil dyan sa loob papasok yan pump. Okay, so sakto yan. Yan. So dyan yan sa loob. Tapos kailangan nga natin ng
pambutas dahil bubutasan natin ilalim. Ito kahit hindi na, sa gilid lang. So after nun, sa outlet naman natin, so dito tayo maglalabas. So kailangan mas malaki yung outlet kasi sa lakas ng power. So meron tayong, hindi ko alam kung anong sukat nito, parang 1 1/2 or 1 3/4 na PVC pipe. So dyan yan, pababa. Okay? Pababa. Tapos meron din ako dito. Ito, mga sobra-sobra lang to. As in, pati yan, mga yan, sobra-sobra lang talaga yan. So ito, pulot tayo sa aming bakuran. PVC, pang ano nga to pang electrical to, pero gusto na yan. Hindi naman to pressurized. So, kailangan natin yan para pang outlet pababa. Dalawa elbow kailangan natin. Makikita nyo mamaya kung bakit dalawa. Okay? Siyempre, yung kasama nito na pump, ito maikli lang. So, hindi kakayanin. Kaya, ang gagawin natin, ginawa ko pala, kumuha ko nung yun dun sa sirang vacuum pump ko. Mahaba yung hose. So, kinuha natin. Yun yung gagamitin natin. Buti kasya dito. Okay? So, lastly, kailangan natin filter. Siyempre, kailangan natin filter media. Okay? So, hindi na natin kailangan nung sponge or nung foam or nung whatever dahil swirl filter naman to. May iwan na yung sediment sa ilalim. Pero, kailangan natin ng filter media. Gagamitin natin is pumice stone. Ito ay 1 cm size. Ito naman ay corn size. Ayan, corn size. Okay? So, ito gagamitin natin sa filter. Ito gagamitin natin dun sa inlet ng water pump. Okay? So, isanitize nyo lang to. Yung iba nilalagyan ng hydrogen peroxide. Yung iba naman nilalagyan, pinapakuluan. Okay? So, bahala na kayo kung saan kayo mas convenient. Basta, sanitize. Okay? So, gawin na natin. Let's go! Okay, unahin natin ang ating inlet or sa pump natin. Okay? So, bubutasan muna natin to. At syempre dito naman din majority pupunta yung tubig. So, kung gaano kataas yung inyong tubig, kunwari, sabihin natin 8 inches. So, gawin nyo lang mga 6 inches yung height ng netong cover. Kasi kapag bumaba, mahirapan yung pump humigop. Okay? So, kasi maliliit lang butas dito. Dahil nga, railings yung ating paglalagyan, baka mahigop sila. Okay? So, butasan ko muna. So, ayun, nabutasan na natin, no? Konti lang yan. Kasi majority naman dito sa ibabaw. Makukuha. Okay? So, lalagay natin yung pump natin. Yan, sa gitna. Okay? Tapos, yung hose natin. Pero, bago natin ikabit, maglalagay muna tayo ng stone para tumayo muna siya. Okay? Okay ko lang to. So, yan. May pumice na. Pumice stones. Yung yung dulo ng spout sagad namin. So pwede naman na wala yung harang, no. Pero kasi baka mahigop yung stone, masira yung pump natin. So secure lang natin na hindi rin to masyadong naka-fold para dumaloy pa rin yung tubig. So lalagyan ko lang panibagong stone ulit. Wait lang. So ayun na nga, no. Nalagyan na natin, napuno na natin. Yan. So, dito pupunta yung tubig. Papasok dyan yung tubig. Tapos, yung iba, dito naman. Hihigop. So, importante to para mahigop yung mga dumi-dumi sa baba. At hindi yung railings natin. So, tapos na tayo sa inlet natin o sa water pump natin. Set aside natin yan. Mamaya na ulit natin yan kailangan. So, papunta na tayo sa ating pump. So, unahin natin yung inlet sa takip. Okay? So, bubutasan natin na kasya yung ating 3/4 na pipe. Let's go!
Alright. So, okay na tayo sa ating inlet. So, isi-secure lang natin yan. Kahit anong pang secure natin, no? Pwede natin gamitin. Ito yung ilalim. Mapapansin nyo. O, diba? Saktong-sakto yun, no? Pagbaba dyan, diba? Yung tubig iikot. So, goods na tayo sa inlet. Isi-secure na lang natin yan. Kung meron kayo epoxy, yung epoxy na yung hinahalo, mas maganda yan. Pero tayo glue gun lang gagamitin natin kasi nga hindi naman tatagas yung tubig dyan. Yun nga lang, pansamantala yun. Okay, next, yung ating sa swirl filter, hindi natin papaapawin. So importante na mataas yung ating yung height ng sa swirl filter natin. Kung kaya ng sagad, pero ito kasi sagad na ito kasi yung takip natin mas mababa kesa dito sa mga ganyan. So sakto lang sa takip. So dahil ang tubig ay papunta doon sa baba, so bubutasan natin yung baba. Let's go. Okay, yun na nga, oh. Wow, yan, may butas na. So dinamihan ko, okay, kasi iniiwasan natin na mag-overflow yung tubig dito tayo at umapaw na ganon. So kailangan, importante kasi dito lalabas yung tubig kasi kailangan dumaan siya sa lahat ng filter media natin or yung pumice rock. So hindi ko naman sinagad dito sa baba dahil kailangan ng space para dito maiipon yung mga sediments or yung mga maiipong dumi ng pump. Okay, dyan naiipon. Okay, para hindi siya pumunta dito at sumabay sa pag-angat ng tubig at bumalik sa tangke natin. Okay, so sana enough to para hindi mag-overflow. Kung mag-overflow man yung gagawin ninyo, adjust nyo na lang, dagdagan nyo ng butas. Okay, let's go. Ayun, oh, saktong sakto. Alam yung ganda na itong nabili kong bucket kasi or yung timba kasi sakto yung 6 inch. Ayun, oh, may na stopper na, di ba? Gitnang gitna talaga yung ating pwesto. Okay, so ang next natin ay yung ating outlet na. So pupunta dyan, nandito yung mga pumisto natin at maglalagay tayo dito ng outlet. So ang magiging mangyari yung outlet natin kung hanggang dito lang, so yung pumisto natin hanggang dito lang kasi ito overflow. Pwede natin dagdagan para kung mag-overflow matamaan pa din. Okay, so let's go. Okay, so para mabutasan natin yung outlet, minarkahan natin yung PVC pipe natin at yung loob. Wala akong sakto nung yung ganun kalaking pambutas. So ginawa ko yung maliit na pambutas na bala. Binutasan natin paikot. So ito, i-cutter na lang natin. And maganda, nasa loob tayo mismo kasi mas madali kapag masikip yan, mas madaling i-adjust kaysa kapag sumobra tayo, hindi na natin matatapalan. So let's go. So ayun, nakabit doon natin, oh. Yan, oh. Yan. So gumamit tayo soldering iron para ma-fit natin talaga yung sakto. So binutas natin, 'di ba? Tapos kinuchilyo ko, tapos ginamitan ko ng soldering iron para lumapat yung ating PVC. Ayan, oh. Tapos yung mga sobra-sobra tinunaw ko lang para lang maging dagdag dikit. So solid na yan, ha? Sana walang tagas, no? But anyway, kahit mo may tagas yan, bababa pa rin sa yan, sa pond or sa tank. Anyway, so ang outlet natin, ito ay 2 feet. So sinukat ko na siya doon sa paglalagyan natin na ref tub or doon sa tank, and any of the two. So yan, nilagay natin. So sa ibabaw, ito yung tank hanggang sa baba. Then sa baba, lalagyan natin ng ayan, oh. Yan. Okay, so bakit nakaganito? Para itulak niya palabas yung tubig. So magsisirculate yung tubig ngayon sa ating tank.
Okay? So, bakit ganito kataas yung ating, pwede namang dito lang, wala ng PVC. So, based on my experience, kapag sinagad natin hanggang dito sa baba, yung bagsak ng tubig from dito sa filter, okay, magkakaroon siya ng aeration. So, lalabas dito tubig na may hangin. So, napakalaking tulong nun kahit na wala na tayong aerator or supply ng hangin. Ito lang mismong filter natin magpo-provide na. So, makikita nyo mamaya. Papakita ko sa inyo ang ating finished product. Okay? So, dahil tapos na tayo, kita nyo naman, oh. Yan, oh. Ganda guys. Ganda guys. So, lilinisin na natin to and then isi-set up na natin. Let's go! So, yun, oh. Leak test lang natin. Mabilis. So, nilagyan ko ng tubig. Hindi ko pa magamit yung pump. Pero, malakas naman yan. Kahit pa paano. So, papansinin nyo, meron po tayong tagas. Yan, oh. Pero, small, ano lang naman yan. At, papunta rin naman yan sa pan. So, okay lang. Pero, kung maarte kayo, tapalan nyo na. Kita nyo yung flow. So, makikita nyo yung bagsak nyan sa tubig. Ganda. So, let's go! So, ayun na mga ka-backyard, ano? Na-set up na natin. Dito natin gagamitin sa ating Krailings tank. So, may mga Krailings tayo dito. Yan. Yun. And then, so, papansinin nyo, yung pump natin, nakalubog yung sa tubig. Ito, dadagdagan ko pa to para pag tumaas. Para kailangan tumaas. So, i-maintain nyo lang na wag paabutin sa surface neto, surface nyan, para hindi kayo problema sa pump. Baka masira yung pump kasi walang mahihigop na tubig. And then yung wire tsaka hose natin, kinonek ko dito sa takip nung galon, para pag umakyat sila, hindi sila makakatakas. Hindi naman kasya man sila dyan. Grabe, sa Krailings ang laki, ang layo niya. Sana hindi naman sila tumakas. Yan, may maliliit po. Anyway, so ito, nalagay na natin yung pumice rack. Ito yung corn size. Pinuno natin yan. At papansin nyo, wala dito sa loob. So, lalabas sa mga butas yung tubig. Pasok dito, labas dito, tapos outlet natin pababa. So, papansin nyo yan. Hindi siya nakalubog, nakasayad sa baba. Pero pwede kayo bahala. Pwede sa sayad, pwedeng hindi. Pwedeng nasa sa ibabaw ng tubig. Hanggang dito lang. Pwede naman. Kaso malakas yung bagsak nun. Sa mga adult or sa breeder crayfish pwede. Sa Krailings, hindi ko suggested. Anyway, patakbuhin na natin yan. Pero bago natin patakbuhin, dadagdagan ko to ng tubig. Tapos sa cycle natin ng saglit. Tapos dito tayo kukuha ng tubig, pampuno dito at pandagdag dito. Okay? Kasi ito mga galing to dyan. Tsaka cycled na to eh. So para magkaroon na ng tawag dito, good bacteria ito. Pero lalagyan natin ng good bacteria. Pakita ko sa inyo. So ito, meron akong beneficial bacteria. Makakabili kayo niyan online. So lalagyan ko na dito. Yan, o yan. Para dumaan siya sa lahat ng stones, ng pumice stones natin. Okay? So, ayusin ko muna. Tapos pakita ko sa inyo gumagana na to. Okay, let's go! So, ayun po, no? Gumagana na ang ating filtration. Bagong gawang filtration. So, ayan, gumagana na yung pump. Ayan, may kita nyo. Yung lumulutang na yan, pumupunta dyan. Ibig sabihin, humihigop, diba? Oh, lobo pa. So, papunta dito. So, ayan, nakikita nyo umiikot, di ba? So, may swirling. So, may ipon sa baba yung mga nahihigop ng ating pump. So, paakyat dito, may kita nyo dahil nga mas malaki yung pipe natin kaysa sa buga ng pump. I mean, hindi siya nag-overflow. So, kaya niya, hindi to aapaw.
So good sign yan. At ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pagbagsak ng tubig nagpo-produce ng aeration. At the same time, umiikot yung tubig. So mapapansin nyo yung dahon kung saan papunta, di ba? So pag ganun, tinutulak niya yung tubig. So dahil nga walang pupuntahan doon, iikot na yung tubig, iikot na pag ganun, tapos hihigop na ulit yung pump. So magandang cycle ang meron sa ating bagong gawang filtration. So yung tubig na to galing sa pan, para cycled na siya, at nilagyan natin kanina ng ating beneficial bacteria. So tatakpan na natin, tignan natin, i-observe natin for few hours. Let's go. So yan, nakalagay na yung ating hose. Kita natin. Ayun, oh. Diba? Ang lakas na ng swirling niya, oh. Papansin nyo. Kasi maganda na yung angle, eh. So, effective. I'm so happy sa ating project. Although may tagas, at diretso pa rin naman yan sa ating pond. So, ayun lang mga backyard. Hopefully you enjoyed and learned. At kung may question pa kayo, comment down below or message nyo ako sa aking account. So, yun lang. May Facebook account tayo, tsaka TikTok. Bye-bye!